Hi everyone, my name is Jasper, a certified public accountant, certified management accountant, CPA reviewer, and tax professional. And for this video, I will provide guidance on how to survive this very difficult course based on my experiences when I was a college student in UST. Disclaimer, this is only based on my personal opinion and on how I survived college. Please note that this may or may not help you. The only purpose of this video is to try and help those that are in need. I have divided this video in two parts. First being the general preparation and techniques. Second is the mentality that you will need to survive this course. First part, general preparation and techniques on how to study. For the first lesson, concept is key. For the requirements in order to study accounting, memorization is just 10% while understanding is 90%. Para mas mabilis nyo maintindihan itong first lesson, magbigay na ako ng isang practical example. What is the accounting equation? Asset equals liabilities plus equity. O diba? Ang galing nyo. Kasi memorize nyo agad yan. Pero do you understand the equation? Can you explain the equation? Hindi dapat tumigil sa pag-memorize lang. Actually, if naiintindihan nyo yung equation, memorization will follow. So the key here is to understand and then memorize para mas efficient. Hindi memorize then understand. I'll explain the equation. So asset equals liabilities plus equity. Ang ibig sabihin lang naman yan ay ang mga assets natin, ang asset ng isang business ay pwede manggaling sa utang, liability, or sa sariling puhunan, equity. Basically, two ang sources ng assets. Pwede manggaling sa liability o utang o pwede manggaling sa puhunan, equity. Example, meron akong ininvest na 1 million pesos sa business ko. So, tataas ang asset by 1 million pesos. Pero ang tanong, saan ba galing yung perang yon? Di ba galing sa puhunan ko? So, tataas din ang equity ng 1 million pesos. Asset equals 1 million equals liability 0, wala naman tayong utang, plus equity 1 million pesos. Tapos, kunyari umutang pa ako ng 500,000 pesos para sa business ko. So tataas by 500,000 ang total assets natin. So it has increased to 1.5 million pesos. Tapos ang liability naman natin ay tataas by 500,000 pesos. Liability 500,000, equity 1 million equals a total of 1.5 million. Ngayon, let's quickly discuss yung positioning ng equation, 'di ba? Assets equals liabilities plus equity. Pansinin nyo na ang asset ay nasa kaliwa. Samantalang ang liability at equity ay nasa kanan. So ngayon, kung usapang debits at credits, ang tanong, para saan ba ito? Huwag nyo lang memorizein na ito debit, ito credit. Debit sa kaliwa, credit sa kanan. Huwag ganon. So ang purpose ng debit at credit ay ito ay ang methodology kung paano mag-record ng transaction which affects the accounting equation. Sir, pwede naman natin sabihin na increase asset by 500,000, increase liability by 500,000. Pwede naman, kaso masyado itong mahaba at inefficient. So gumawa ng paraan ang mga accountants para maging efficient ang pag-record. Na kumbaga, unang tingin mo pa lang sa onting nakasulat dito, alam mo na increase asset by 500, increase liability by 500. So ito ang tinatawag nating debits at credits. Therefore, to summarize, ang debits at credits ay ang pag-record ng transaction which affects the accounting equation. Pinapataas ng debit ang nasa kaliwa, assets, at pinapataas naman ng credit ang nasa kanan, liabilities plus equity. Kaya yung utang kanina, ang entry ay debit cash, 500,000. Kasi ang cash ay asset na may normal balance of debit. Tapos credit, loans payable, kasi ang loan payable ay liability na may normal balance of credit. So credit para pataasin ang utang, debit para pataasin ang asset. Pero ngayon ang problema, lahat ng tinuro ko ay pataas or padagdag lang. Debit, padagdag ng asset, credit, padagdag ng liabilities plus equity. Paano naman yung pabawas? Diba? Simple lang, baliktarin mo. Credit ay pwede gamitin pambawas ng asset, tapos debit ay pwede pambawas ng liability at equity.
So, kung nagbayad tayo ng 200,000 na utang, ang entrada ay debit, loans payable 200,000. Kasi ang normal balance ng liability ay credit. So, para mababawasan ito, i-debit mo. Credit cash, 200,000. Ang normal balance ng asset ay debit. So, i-credit mo para mabawasan. O, di ba? Simpleng equation na explain na natin sa sobrang lalim na paraan. That's why concept is key sa accounting. Second lesson, English is more important than math sa BSA. In my personal opinion lang yon. So, importante na alam mo yung mga simpleng bagay na increase by versus increase to. No? Na kapag sinabi mong increase by, padagdag ito. Pag sinabi mong increased to, yun na yung total amount. Hindi yung padagdag, but rather yung suma total. Also, huwag kayong mag-alala. Wala masyadong algebra sa accounting. No? Konti lang kung meron man. Pero magagamit yung algebra sa isang board exam subject sa SIPALE, which is yung Management Services. Also, para aware kayo, there are 6 board exam subjects na dapat ipasa para maging CPA, no? As of 2025. So, the SIPALE is what we call the CPA Licensure Examination. Yun ang board exam na kailangan nyong ipasa para maging isang ganap na Certified Public Accountant. Ang unang subject ay what we call Financial Accounting and Reporting o yung tinatawag nating FAR. So dito, ito ang pinaka-foundation of accounting. Kasi dito mo maiintindihan kung paano mag-record ng transaction, paano mag-recognize, mag-measure, no, ng mga asset, liabilities, at equities ng mga businesses based on your Philippine Financial Reporting Standards. No? Ang second naman na subject ay ang tinatawag nating AFAR or Advanced Financial Accounting and Reporting. No, very simple lang naman yan. Extension lang siya ng FAR. Kasi sobrang daming topics ng FAR, so linagay na siya sa pangalawa, which is AFAR. So basically, FAR and AFAR ang ginagamit ng mga accountant kung paano mag-record ng mga transactions in relation to their assets, their liabilities, and equity. Kasi madaming bagay yan. Madami ang mga asset, iba't iba, may cash, PPE, inventory. Kailangan mo matutunan yung tamang way of recording. The third board exam subject is auditing. So, anong difference nun sa FAR at AFAR? Kung ang FAR at AFAR ay para sa mga accountant, ang auditing ay para sa mga auditor. E ano ba ginagawa ng mga auditor? Sila ang tinatawag nating checkers. Sila ang nag-check kung tama ba ang mga pinaggagawa ng accountant. So, ngayon, alam naman natin na FAR and AFAR, yun yung mga standards na pina-follow ng mga accountant para makapag-record ng tama. Ngayon, ang auditors, chine-check nila if sumunod ka ba talaga sa ating PFRS or our Philippine Financial Reporting Standards. No? So, if ever man may mali, gagawin nila is magbibigay sila ng mga proposed adjusting entries. Ito yung kapag kino-correct mo yung mga maling entrada at maling pag-measure ng mga iba't ibang klase ng asset, liability, at equity. So, in essence, mas mahirap ang auditing. Kasi sa auditing, dapat alam mo ang tamang gawin. 'Di ba? Para ma-check nyo kung may mali ba talaga ang ginagawa ng mga accountants sa FAR at AFAR. The fourth one is yung management services. Ito naman ay ang pagtulong sa management para makagawa ng mga business decision through reports. Important dito ay ang relevant and timely information, kaya hindi need sumunod sa Philippine Financial Reporting Standards. The fifth subject is taxation. Ito naman ay ang pag-aaral ng mga iba't ibang tax laws, regulations, para makapag-compute ka ng correct taxable income para makuha mo ang tamang tax due and payable. And the last board exam subject is what we call RFBT. So yung RFBT is yung law subjects na compiled. These are business laws na kailangan mong maintindihan bilang isang accountant. Kaya maganda ring pre-law ang accountancy because there are 2 board exam subjects na magagamit mo sa law school, which is yung RFBT and taxation. The third lesson is explain and teach the concepts. No? So kapag may mga taong humihingi ng tulong sa'yo, try mong tulungan kung naiintindihan mo naman talaga yung mga konsepto. When I was in college, as long as gets ko yung concept, tinuturo ko to sa iba. And what I realized was, mas nare-retain ko yung concepts long term. Kasi if you're able to explain the concepts sa ibang tao in a simple manner, na sa paraang magigets nila agad, it really means na number 1, gets mo, and number 2, mas nare-retain mo yung inaaral mo. Kasi tinuturo mo sa iba. Because there's a social aspect din na once you teach it, hindi mo na makakalimutan. That's
in my experience only. So nakatulong din na passion ko talaga yung teaching. Pero I believe innately lahat naman tayo gusto tumulong na ibang tao. So if there's an opportunity for you to help and there is someone in need of your help, try your best to help them. Nakatulong ka na sa iba, nakatulong ka pa sa sarili mo. The fourth lesson is medyo underrated to. Pero it's to learn, unlearn, and relearn. Diba? Dahil first year ka pa lang or freshie ka pa lang, there are instances talaga na merong probability na mali yung pagkaintindi mo sa isang concept. Oo, alam ko naman na magaling at matalino kayo, pero remember, tao lang din tayo. We also need to be skeptical if ever we are unsure sa understanding natin sa isang bagay. Make sure to consult your professors and your friends to verify the concept. Better safe than sorry. Be prudent. Fifth lesson. Learn the shortcuts and techniques para mas maging efficient ka sa pag-solve. Practical example is to learn the M+. So itong M+ and M- no, sa inyong manual calculator. If gumagamit ka ng scientific calculator, tapon mo na yan. Diba? Hindi na pwede yan gamitin sa board exam. Invest kayo sa isang magandang manual calculator para hindi na kayo manibago or mga papagdating ng board exam. Ang issue lang naman sa manual calculator ay medyo old school ito. Kaya aralin nyo agad yung purpose ng M+ at M- para mas mabilis kayo mag-solve. I have a video explaining the M+ function, so check nyo na lang sa isang posted video ko. Sixth lesson. Rest is part of the process. Sobrang importante na 7 to 8 hours ang tulog mo everyday para makapag-aral ka effectively and efficiently. No? Mas marami ka kasing mare-retain in the long term kapag kumpleto ang tulog mo. That's just based on my experience too. Nung college kasi ako, as much as possible, pinipilit ko makatulog ng 7 to 8 hours. And I realized no mga araw na kulang ako sa tulog, dun pa ako mas nakakuha ng mga mababang score. At doon pa ako mas naging less effective sa pag-aaral ko. So, pag merong instance na naaral ko naman na yung concept at topic pero hindi ko pa tapos yung mga handouts, no? Kasi minsan ganun tayo, gusto natin tapusin natin lahat ng handouts bago mag-exam, no? Napansin ko na mas magaling pa ako kapag may tulog ako kaysa sa magpuwit ako, no? So, as long as gets ko na yung concept, gets ko na yung topic, pipilitin ko na matulog. Hindi ko na pipilitin matapos lahat ng handout. Hindi naman kasi porket nasagutan mo na lahat ng handout, makakuha ka na ng magandang score. It depends on how you utilize your brain on the day of the exam. So kapag naaral mo naman, gets mo naman, matulog ka na lang. No? Matulog ka na lang para pagdating mo sa exam, magamit mo yung utak mo at its maximum efficiency. So don't forget, do not deprive yourself of the necessary rest. No? Okay lang mag-Netflix, kumanta, or tumambling, no? Do not be too hard on yourself. Tao ka lang. Learn to love yourself and rest. Katulad ng account equation, dapat lahat balanse. Please take note, long-term consistency is better than short-term intensity. Ang pinaka-importante sa pagiging BSI student ay sustainable ang pag-aaral mo, no? So please allocate time for rest. For the seventh and last lesson, it's to learn to love the beauty of accounting. Wow, ang cheesy, di ba? Kasi para sa akin, ito ang liligtas sa inyo sa burnout. No? Make sure na hindi nyo lang siya inaaral for the sake of it para lang pumasa, para lang makuha ng mataas na grade. No. Intindihin mo ang kagandahan niya. Because accounting is an art and it is meant to be appreciated. No? Napakaganda na accounting, lalo na kapag naintindihan mo na talaga siya. So, mag-discuss kayo ng mga friends mo ng mga concepts sa accounting, matutunan mo na kiligin habang nag-aaral na accounting, no? Habang nagabasa ka ng mga PFRS, no? Kinikilig ka kasi ang ganda pala ng konsepto na ito. So, nakakatuwa man pakinggan, pero it will help you in the long run, no? Kasi mas nare-retain mo lahat ng inaaral mo kasi gusto mo ang ginagawa mo. Again, pinili mo itong course na ito. Walang saysay na maging malungkot ka sa pag-aaral. Hindi naman lahat ng bagay ay kaya mong mahalin agad. Minsan kailangan mo ng effort para mahalin ang isang bagay. Now, we move on to the second part, no? So, yung general preparation natin, I hope nakatulong na sa inyo lahat yon. For our second part, medyo magbabago tayo ng onte. Pero para sa akin, very important ito, no? Kapag ikay BSA student. And that's mentality. What is the required mentality for you to survive this course? First lesson,
Accept that there are people who are smarter than you. So, with that in mind, ask for help when needed, no? Kasi if you are the smartest person in the room, then you are obviously in the wrong room. Maganda na tanggap mo sa sarili mo na mas maraming matatalino sa'yo. Because smart classmates will always give you the opportunity to grow. No? Wala ka ng choice but to grow as a person. Nung college ako, no, first year pa lang, mga kasama ko sa mga section ko were valedictorian, salutatorian, tapos ako, wala. No? Since elementary to high school, wala akong kahit na award. Kaya parang daligaw lang ako sa section na yun. No? So, gusto ko lang din kasi agad sabihin kasi alam ko naman magagaling kayo at matalino. So, baka kasi magkaroon ng issue na iniisip natin na palagi tayo yung tama. Katulad ng sinabi ko, we need to learn, unlearn, and relearn when needed. No? We need to be humble to accept that fact. Ayun, aside from that, sulitin nyo magtanong sa mga professors ninyo. No? Nung college ako, ang mindset ko is binabayaran naman namin yung tuition fee. So therefore, kailangan kong sulitin ito by asking a lot of questions sa professors ko. Kapag may mga bagay na kailangan ko ng clarification. No? So I remember, pag paalis na yung prof ko sa classroom, meron akong notepad na sobrang dami kong tanong at hinahabol ko sila para makuha ko ang kasagutan sa aking mga tanong. No? So, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya magtanong sa mga professors ninyo kasi unang-una sa lahat, bayad yun. Bayad yun. So, sulitin ninyo. No? Huwag kayong mahiya. And likewise, nagpapatulong ako sa mga classmates ko kasi alam ko naman na mas magaling sila sa akin. So, be humble and teachable. So, it goes both ways, no? Kapag kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Pero kapag kailangan nilang tulong, bigyan mo sila ng tulong kapag kaya mo ibigay. Second lesson, and baka controversial ito sa iba, pero para sa akin, very important ito bilang BSA student. Ego is a key to evolve. Maraming nagsasabi na masama ang masyadong mataas ang ego. Pero there is a proper way to use your ego. It's to challenge yourself palagi. And huwag ka papayag na may mas masipag sa'yo. Katulad ng sinabi ko sa una, hindi natin control na mas maraming matalino sa atin. Pero kontrolado natin ang sipag natin. Kaya wag natin hayaan na ikaw yung pinaka hindi masipag sa classroom. No? Always have that goal to be the hardest working person in the room. Kasi sa kursong ito, 100% will never be enough. Excellence is an understatement for this course. Wala nang sugarcoating. Sobrang hirap nitong course pero hindi naman siya imposible. If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice. Also, in addition, dapat magkaroon tayo ng pride at ego sa mga sagot natin, no? As long as founded sa concept, as long as nag-aral ka, magtiwala ka sa mga sagot mo. Marami kasi mabilis mag-doubt sa sarili kapag iba sagot ng iba. And understandable naman yon kasi nga, feeling natin mas magaling sila. Pero remember, this is where your ego will help you. Alam nyo naman na grabe yung pag-aaral ninyo, grabe yung effort ninyo. So magtiwala kayo sa sarili ninyo. Magtiwala kayo sa mga sagot ninyo. Kasi hindi naman yan magabago kapag dinout mo ang sarili mo. No? So kung iba yung mga sagot nila, hayaan mo lang. Smile ka lang at isipin mo na ang sagot ko naman, based naman sa standard nito, at alam ko naman ang initial recognition nito, ganito, at based sa IFRS 16, ganito. So, as long as meron ka naman talagang reason for your answer, stick with it. Pero, if alam nyo naman na mali kayo after the checking, huwag nyong kakalimutan yung pagkakamali nyo. No? Ito din, another instance wherein ego will help you. Kapag may mali kayo, huwag nyong kakalimutan. Hanggang sa pagtulog sa gabi, isipin ninyo. I understand na may mga tao na sasabi mag-move on agad, pero para sa akin, huwag ka mag-move on. Huwag mong kalimutan yung mga pagkakamali mo hanggang sa tumanda ka. Kasi ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga mali ko sa iba't ibang quiz. Partnership, quiz number 2, alam ko kung saan ako nagkamali. Diba? That's already second year college pa. Pero naalala ko pa rin. Why? Because as long as tinatak mo sa utak mo yung mga pagkakamali mo, hindi mo na ito mauulit. That is the purpose, no? So, oo, medyo frustrating, oo, medyo parang for you, parang negative na huwag kalimutan yung mga pagkakamali. Pero for me, it will help you in the long run, no? Kasi ako, hindi ko makalimutan yung pagkakamali ko, so never ko na siyang naulit. So, if ever there are careless mistakes sa pagsagot ninyo,
always remember that careless mistake para hindi nyo na makalimutan ulit. And that is why ego is important. Yun ang purpose niya. So you can always strive for greatness in everything you do. Now, we have reached the last lesson, no? Sorry kung medyo mahaba itong video na ito, and I wanted it to be as comprehensive as possible, no? Na parang kinakausap nyo lang ako bilang parang advisor or parang bilang mentor or coach. Kasi alam ko naman, bilang first year college student, napaka-intimidating ng accounting. So, nandito ako para to tell you na huwag kang kabahan. It's only the fear of the unknown. Pero as long as alam mo naman yung mga tamang methodology or yung tamang methods of learning at ano yung mga dapat nyong gawin, wala ka dapat ikatakot. As long as nandiyan yung sipag, you will be able to graduate this course. For the last lesson and the third lesson of mentality is this. As long as you are learning, you are not failing. Please, wag nyong kalimutan yon. Okay lang maging malungkot, okay lang ma-down, pero alalahanin mo, ang pagod, nagpapahinga. Hindi sumusuko o bumibitaw. 'Di ba? Ang bida nabubugbog sa simula. Ganon din tayo. Ang importante ay ang mindset natin sa pagbawi, no? We need to accept the fact na hindi tayo perfect. Pero it is in that acceptance that we learn that our potential is limitless. We can do anything as long as we put our heart and soul into everything we do. Trust yourself and trust the people who have given you that trust. Kung may tiwala ang ibang tao sa inyo, nararapat din na may tiwala ka sa sarili mo. Trust in yourself, in your hard work, and in God. Ako personally, nasabihin ko na agad, hindi talaga ako born na magaling at matalino sa accounting. Dinaan ko lahat sa effort. Dinaan ko lahat sa hard work. Di ako pumayag na may mas masipag sa akin, no? Palagi ako nag-aaral, palagi akong natututo. Actually, ang very first prelim exam ko sa basic accounting, isipin mo, basic accounting lang to. Basic journal entries, basic adjusting entries. I failed my very first preliminary examination, which was 50% of our grades sa prelims part, no? Pero dahil sa defining moment ko na yon, nahumble ako. It made me realize na dapat pa ako mas magsipag, na hindi enough yung 100% ko, but I need to give 500% of my effort para lang makabawi. And I was able to do it. Binago ko yung way ng pag-aaral ko, inaccept ko na mas madaming magaling sa akin. So I asked for help, no? Lahat ng mga pag-aaral ko, I unlearned it, no? In-unlearn ko at nag-relearn ako ng tamang way ng pag-aaral. And through God's blessing and help, I was able to get a very high score sa final exam ko. So sa final period, nabawi ko yung prelim exam ko. The point here is that failure is a necessary requisite for success, no? Kailangan mong mag-fail para maging magaling. The master has failed more times than the student has ever even tried. So okay lang, no? Okay lang mag-fail, okay lang magkamali, no? As long as you are learning, you are not failing talaga. Kasi meron ka nakakuhang value out of those moments. So that's it. I hope nakatulong itong video na ito. Ang masasabi ko lang din ay di ka nagkamali sa pagpili nitong kursong ito. Sobrang dami mong matututunan at sobrang daming benefits once makagraduate ka na. BS Accountancy is the course where excellence is really an understatement. But at the end of the day, the lessons and growth that come with it will always be worth it. All your sacrifices and efforts will be worth it in the end. Just do the work and trust yourself. Rooting for you, future CPAs. This is Jasper and I hope nakatulong itong aking survival guide sa mga freshies. Bye-bye and God bless.